Good morning, good evening mga kababayan at hello sa ating mga kababayan na nasa iba't ibang sulok ng daigdig. Yugyugan muna tayo! Alright mga kababayan, hindi pa rin po tumitigil ang kampo ni Sara Duterte sa pagpapabagsak sa Pangulo ng Pilipinas. Talagang desperado na. Desperado move ba mga Duterte? Gusto talaga nilang pabagsakin ang Pangulo para pumalit si VP Sara Duterte para matakasan niya ang kanyang mga kaso, ang impeachment trial, kaso ng kanyang mga kapatid, kaso ng kanyang mga kaalyado, mga kababayan. Kaya ganyan po sila kadesperado. Anyway, magandang gabi po sa ating mga followers and subscribers. Magandang umaga wherever you may be. Yan po mga kababayan. So shoutout po sa inyong lahat mga kababayan. Ito, maigsi lang po itong reaction na to. So, pag-usapan po natin yung sinabi ng Pangulong Bongbong Marcos nung siya po ay tanungin tungkol po sa malaking rally na nalalapit. It's a fast approaching mga kababayan. Ito po ay sa November 30th mga kababayan. Yan. Malaking rally po ito mga kababayan. So, kailangan po nating tutukan dahil gaya po ng nakikita natin lagi, nakikisawsaw ang kampo ng mga Duterte. They're trying to ride on mga kababayan sa ginagawa ng mga makabayang Pilipino na gusto nilang panagutin ang mga accountable sa mga flood control anomalies na to. Ito mga anomalya, mga pangungurakot na mga nasa gobyerno, mga nasa DPWH, mga congressman, mga senador. Gustong makisawsaw ang mga DDS mga kababayan. Yan po ang oportunidad na nakikita nila, ang makisawsaw, makisabit sa pinagsisigawan ng mga totoong makapilipino, makabayan. Yan. So mga kababayan, ito po yung sinabi ng Pangulo Marcos nung siya po ay tinanong. Siya po ay nasa isang meeting outside the country mga kababayan with other international leaders mga kababayan. So tinanong po siya tungkol po sa nalalapit na big rally ng mga Pilipinong seeking for accountability sa mga corrupt na mga government officials, lalong-lalo na mga senador. Na may mention ang pangalan ni Joel Villanueva, Jinggoy Estrada, yan po yung mga malalaking pangalan, Bongo, at iba pa, Saldico, at mga contractors, mga kababayan. Sinabi ni Pangulong Marcos na walang problema, I'm not worried sa rally about corruption. Yan ang pahayag ng Pangulo, mga kababayan. Ang concern siya, mga kababayan, ay yung mga agitators. Ito po yung mga nakikisawsaw na mga DDS. Gusto po nilang guluhin ang rally at makisawsaw, at ang pinagsisigawan ng mga ito ay ang pagre-resign ni PBBM, ang pagpapabagsak sa gobyerno. Yan po ang kanilang pinagsisigawan. Itong mga DDS, mga makaduterte, na ang main na reason kung bakit po nila ginagawa ito para matakasan ni Sara Duterte at mga kapatid ang mga patong-patong na kaso na naghihintay sa kanila. Yan po mga kababayan. Tama lang, ang Pangulo, dapat po maging cautious ang Pangulo dito. Hindi dapat take lightly ang pagbabanta ng mga agitators na to, mga DDS. You know mga kababayan, ang dami na po nilang attempts. Talagang ginagawan po nila ng paraan lahat ng alam nilang hakbang para pabagsakin sa pwesto si PBBM, para paupuin ang kanilang reyna, ang reyna ng confidential funds
Si Mary Grace Piatos, mga kababayan. Yan, mga kababayan, hindi po sila tumitigil. Tama lang na maging maingat ang Pangulo. Dapat paghandain ang AFP at kapulisan sapagkat sigurado, mga kababayan, na sunod-sunod na ang mga panggugulo ng mga DDS na to. Dahil takot po sila na matuloy ang impeachment, takot sila na umpisahan na ni Boying Rimulya ang mga kaso ni Sara Duterte at mga kapatid, pulong at mga kasamahan. Hindi lang kapatid pala, asawa. Dahil remember po na link tong si Pulong at Mans Carpio sa tunit-tuniladang, alam nyo na, droga. Kaya marami po silang interest dito, mga Duterte. Kaya ginagawan po nila ang lahat. Sigurado ginagamit na nila ngayon ang confidential funds para, bigyan ng pera ang mga taong mag-destabilize sa government. Yan ang kanilang sigurado. Dito na nila ginagamit ang pera na yan para siraan ang gobyerno, para sirain si PBBM. Lahat na yan. Part na yan ng destabilization plot ng mga Duterte, ng mga DDS, mga kababayan. Dapat lang na mag-ingat ang Pangulo sa mga assassination at iba pa sa mga pagtatangka. Possible po yan. Dapat super ingat ang presidente, mga kababayan. Ayaw nating isang Duterte, lalo na po parang may sayad, mga kababayan. Ayaw po natin na ang ating leader isang may sayad. Gusto po natin ng matinong leader. Sawang-sawa na po tayo sa mga ganito. At gusto nga makabalik pa ng mga Duterte. Never, never again sa pamilyang ito. Sapagkat sinira, ginahasa nila ang ating bayan. For 6 long years, mga kababayan, walang ginawa ang Duterte kundi mambudol sa taong bayan. Pinapalabas nila na napakaganda, napakaraming achievements ng Duterte. Pero mga kababayan, ang katotohanan, zero. Wala pong katotohanan yan. Hindi totoo na the best president ang tong si Digong Duterte. Hindi totoo na the best ang kanyang administrasyon. Worse ang kanyang administration, mga kababayan. Wala tayong nakitang economic growth sa Pilipinas. Wala. Mas lumobo, katakot-takot ang ating utang. Ang daming mga Pilipino na pinaslang, pinagpapatay na parang hayop. Ganyan po katuso, ganyan po kasama ang pamilyang ito. At now, gusto nyong bumalik sa ating po mga kababayan, bobo na lang, mangmang ang susuporta sa pamilyang ito na kriminal, magnanakaw, at iba pa, mga kababayan. Kaya again, paalala sa ating armed forces and kapulisan, sana i-maintain natin ang disiplina, sana maging mahigpit sila sa pagprotekta sa Pangulo sapagkat naniniwala po tayo na marami pong maiitim na plano ang pamilyang Duterte ngayon. At nakikisawsaw or ginagamit nila ang kanilang mga allies na mga relihiyon dahil marami nga sila. Yan. Pinapalabas nila na marami sila, gagamitin nila ang INC, ang JIL, ang sino pa? Ang mga kampon ni Kibuloy or mga members ni Kibuloy, mga kababayan. Gagamitin lahat nila yan. They try to mobilize these groups para palabasin na malakas siya. Pero mga kababayan, ang mga totoong boses ng mga makapilipino, ayaw nila sa mga Duterte. Yan ang totoo, mga kababayan. Kaya magtulungan tayo na huwag pabalikin sa pwesto ang pamilyang nanira sa ating bansa. Mga kababayan, huwag na po tayo magpapabudol pa sa mga Duterte na ito, sa mga DDS na ito. Pagtulong-tulungan po natin
Ang panawagan ko sa mga matitinong Pilipino, nasa Pilipinas man o nasa social media, doing it virtually, magkaisa po tayo. Labanan po natin ang puwersa ng kasamaan at kadiliman, ang mga plinaplano ng mga Duterte, plinaplano ng mga DDS na alam nyo kasabwat ng China. Magkadikit po yan. Ang pamilyang Duterte at China, meron po silang interes para sa Pilipinas. Mga kababayan, mag-isip-isip po tayo. Dapat protektahan natin ang ating bayan sapagkat gustong kamkamin ng China ang ating bansa sapagkat ito po ay napakayaman at gagamitin nila ang mga Duterte para makamit ang kanilang layunin na yan. Masamang layunin, maitim na layunin, mga kababayan. Anyway, ito lang po muna ngayon. Magandang gabi sa inyo lahat, magandang umaga, magandang tanghali. Kapwa ko, Pilipino, ingat po tayo lagi. Maraming salamat sa inyong panunood.